Whew. So ito yung napapanood natin palagi sa TV, sa commercials, yung Marlboro Hills. Grabe, nandito na tayo ngayon. Ang Batanes ay isa sa mga probinsya na madalas daanan ng mga bagyo. Kaya kung makikita natin, ang mga kabundukan nila ito ay halos kalbo na, no? Hindi ako yung mga kabundukan dito. Pag nature lover ka, may enjoy mo itong lugar na ito dito sa Batanes. 200 na ilalagay natin. Wala kasing change dito sa Honesty Store. Basta kailangan exact amount ang ilagay mo. Okay, na-experience na rin natin kung paano bumili at paano pumunta rito sa Honesty Store nila sa Batanes. Then ito yung makikita mo, no? Yung mga dagat na nangangalit yung mga alon. So nature na nature ang may enjoy natin dito sa Batanes Province. Isa ito sa ipinagmamalaki nila dito sa Basco, Batanes, ang kanilang lighthouse. Yung mga kasama natin ay naroon pa sa baba at hindi nila alam na pwedeng umakyat dito sa napakataas na lighthouse dito sa Basco, Batanes. Narito na tayo sa pinakadulong bahagi ng The Rolling Hills at ito yung ating makikita sa baba natin. Wow! Good day and good vibes sa inyo mga ka-Onyx. Narito tayo ngayon sa Batanes Province. So, iikutin natin ang isla ng Batanes at papakita sa inyo ang lahat ng mga historical at mga tourist destinations dito. Ito po yung last steps. Yung mga gustong bumaba is only allowed po halfway or dun sa accessible steps. Okay. Anong tawag dito, ma'am? Chawa view deck or chawa means cave. Bangin, chawa. Chawa. C-H-A-W-A. Ibig sabihin, bangin. Bangin, Sa yeah. Tagalog. Ito yung chawa na hindi nakakachawa. Yun. Tama. Pabilis! Mula dito sa kinaroroonan na natin, ito yung ating nakikita. Talaga namang napaka-nature lover, napaka-adventurous ng lugar nito ng Batanes. Kita natin to, di ba? Sobrang ganda ng kabundukan. Wow! Makikita natin, ang daming mga turista narito ngayon sa lugar na to. Pwede raw bumaba sa lugar na to, pero tignan natin kung makakababa tayo mamaya. Wow! Try natin bumaba dito sa kanilang hagdanan papunta roon sa baba, pero hanggang gitna lang daw tayo po pwede. Wow, ang ganda. Wow. Dili lang ko. Lock na. Kana makita ang view ba? Wow, this is our next stop, no? Second stop natin dito sa Batanes. Marlboro Hills po or Akuha Payaman. Ito na yung Marlboro Hills. Large pasture land. Yes, kita nyo yung train po. Wow. Hanggang dito lang po tayo sa taas. Bawal po dun sa Wow. baba. Ito na po yung sinasabi nilang Marlboro Hills sa Mahatao Municipality dito sa Batanes Province. Wow. So ito yung napapanood natin palagi sa TV, sa commercials, yung Marlboro Hills. Grabe, nandito na tayo ngayon. Wow, kaya tignan nyo nga naman, napakaganda. Ikutin natin, ano? Wow. Grabe, ang ganda rito. Andrew, the best. Grabe, ito na yung Marlboro Hills. So,
Pero hindi raw talaga Marlboro Hills ang dating pangalan nito. Kaya lang yung mga turista lang ang nagpangalan na Marlboro Hills ito, kasi kagaya siya nung mga commercial nung Marlboro cigarette noon na maraming kabayo dito noon. Pero ngayon, pinalitan na nila mga kabayo dito, ginawa na nilang mga baka ang kanilang alaga dito. So, dito sir, nagkakandak ng mga wedding, di ba? Tama ba sir? Hindi ko din pa alam. Gano'n? So, sa akin pagkakaalam, no, nagkakandak ng mga wedding, birthdays. So, may nakita ako sa TV na nagkandak ng wedding dito. Grabe. Tinapos na sila ng bagyo dito. Pero natuloy pa rin yung wedding dahil talagang dream nila na dito gawin yung kanilang wedding. Yan yung ating mga kasama rito. Papunta na rin sila rito sa may dulo. So, ang ganda ng dulo niya. Ito pala yung itsura niya. Napakaganda. Tignan nyo nga naman yan mga ka-Onyx. So, grabe. So, narito na tayo ngayon sa pinapangarap ng lahat na makapunta sa Marlboro Hills, Batanes Province. Uy, buti ka na tayo nadapa. Oh. Okay ba? Ang mga pag-shoot dito. Grabe. Sabi nga nila, no, pagka nature lover ka, talagang dapat hindi mo ma-miss puntahan itong Batanes. Talagang mai-enjoy mo siya. So dito makitang-kita natin yung lighthouse. Ayun, no. Wow! Subukan pa nating bumaba doon sa mas mababa pa at mas makikita pa natin yung kanilang lower section dito sa Marlboro Hills. Oh. Wow! Ang ganda, grabe. Hindi ka magsasawa kapag nandito ka sa Marlboro Hills. Talagang may enjoy mo ang lahat ng anggulo. Sobrang ganda, para tayo nasa ibang bansa. Hindi ka magsasawang magtambay, umupo at magstay dito sa Marlboro Hills dahil talaga namang marerelax ka. Very relaxing. Grabe. Next destinations na tayo. Third destinations natin. Ma'am, anong tawag dito sa lugar na to? Ito po is Madangay Hills. Yung Madangay Hills po is yan yung sabi kong shooting area nila Don Solueta po at Wow. saka Richard Gomez sa Hihintayin Kita sa Langit. So, That was way back 1992. Yung Don Solueta mo ako, dun yun sir. Dito Okay. naman po sa right side Ay. is yung Alapad Hills or Alapad yung Hills. rock formation na nakarve ng strong wind and heavy rains. okay. Andun yung blow your horn sign kung saan pwede tayo magpa-picture. Okay, thank you. Salamat po. Marinig nyo yun, ha? Wow! Another beautiful sceneries here in Batanes Province. Wow! Kita mo nga naman yan. Grabe. Whew! Wow! Kita nyo naman, napakaganda ng tanawin dito. Grabe! Grabe. Hindi Sobra kang marirelax at saka refreshing pag narito ka sa lugar na to. Wow. Diba, May? Grabe, oh. Tignan nyo naman. Talaga namang Kita mo na, sir, sabi ko sa'yo eh. Ang ganda rito, sobra sa lugar na to. Enjoy natin. Kita nyo yung lugar. Wow. Kita nyo nga naman yung ganda ng rock formation dito sa lugar na to. Hindi ko lang natanda kung ano yung sinabi ng ating tour guide kanina, pero ito isa sa pinupuntahan at kung saan dito nag-shooting sila Don Solueta at Richard Gomez dati. Wow.
dito sa kinaroroonan ko, ito yung makikita natin. Grabe, yung mga rock formations, dagat, mountains. May enjoy talaga natin dito. Ano pang hinihintay nyo? Mag-book na kayo sa Batanes. Ang Batanes ay isa sa mga probinsya na madalas daanan ng mga bagyo. Kaya kung makikita natin, ang mga kabundukan nila ito ay halos kalbo na, no? Hindi ako yung mga kabundukan dito. Kasi nga naman, laging dinadaanan ng mga bagyo. Pati yung kanilang mga coconut trees dito, kung makikita natin, halos hindi mabuhay, no? Lagas na lagas sila kasi nga naman, madalas dumaan ang bagyo dito. Kaya ang kanilang mga bahay rito ay mga bahay na bato. Narito naman tayo sa isang side na kitang-kita rin natin yung ibang view. Wow! Fourth destinations na natin. Ma'am, anong lugar naman po ito? Muchong Viewpoint po. Nandito po yung pangalan niya na wala po talaga siya masyadong history, important history, pero communal pasture land po siya ng mga taga-Uyugan. Yung highlight nito is yung nilagay nilang I love Uyugan dyan. Okay, thank you po. Yan po. Narinig niyo ulit yun, ha? Wow, I love Uyugan. Okay, diretso tayo dun sa taas para ma-enjoy natin yung lugar talaga na narito sa Uyugan. Okay. Ito naman ang makikita natin dito mula sa kinaroroonan natin. Wow, tignan nyo nga naman yan. The best. Yung mga kasama natin, medyo napagod na. Sobrang daming destinations na ating pinuntahan. Kita nyo ba yan? Napakaganda ng view dito. So, talagang pag nature lover ka, may enjoy mo itong lugar na ito dito sa Batanes. Yung pagpunta pa lang sa mga biyahe natin mula sa Basco going to Mahataw, Uyugan, Ibana, yung mga daanan na makikita natin, talaga namang wow, mamamangha ka, para ka na sa ibang bansa, marerelax ka. So worth it yung gagastusin mo pagka nagpunta ka ng Batanes. Wow, ito naman yung makikita natin sa bandang dulo ng lugar na ito. Napakaganda. So sa kabilang bundok, makikita natin ang isang grupo na nagdo-drone sila at nagpi-pictorial, nagbi-video doon. Nagbi-video din. Kita nyo ba? Kanyang kaganda ang Batanes na hindi ka magsasawa sa lahat ng nature, lahat ng kagandahan, lahat ng biyaya ay narito na. Yun nga lang, madalas silang bagyuhin dito. Asan po ang Fifth destination natin. Itong lugar na to, ito yung oldest house na tinatawag nila. So kung makikita natin, ito yung made of stone, yung kanilang mga bahay, at napakakapal na mga nipa o tinatawag nating kogon yung kanilang mga bubong dito. Kung makikita natin itong mga made of stone, itong mga bahay, mga coral siya. Kung titignan niyo, ito corals. Halos lahat corals. Ayan, oh. Ito yung ginagamit nila para sa pagbuo ng bahay nila, yung mga dingding nila. Try natin pumasok. Kailangan natin magtanggal ng sapatos bago tayo pumasok. Ano ba sa'yo mo Talaga, nga? Sa'yo mo nga yun? kapanyidungan. Ito yung mga sinaunang kagamitan nila na preserve nila dito. Yung pinaka sombrero ng lalaki. Ito yung nakikita natin ng mga ginagamit ng mga kababaihan. Yung mga bintana nila rito is made of kapis din, kung makikita natin. Tapos purong kahoy yung gamit nila. Ito, tapos made of kapis shell. Gaya nito. Ito yung mga baul nila na ginagamit. Yan.
One more. Sorry sa mga ayaw. Wow, bagay. Okay, tapos pakibaba yung basket. Ganyan ka sa bintana. Okay. Okay, ready? Next destination natin ang kanilang Honesty Coffee Shop or Honesty Store na kilala dito sa Batanes. September 25, 1995, itinatag o isinagawa itong kanilang Honesty Coffee Shop or Honesty Store dito sa Batanes. Ito yung laman ng kanilang Honesty Store or Honesty Coffee Shop. Bah. Souvenirs, dresses, iba-ibang klase. Keychain. Wow. Tapos dito magbabayad. Ilista mo yung kuan bago ka magbayad. Ilista ko yung item na kukunin ko. Tapos yung saka total mo magbabayad din yun doon. ang babayaran mo doon. Iyan na yung total. Exact fee. Exact fee din. Yung kung may sukli ka, hindi mo nakukunin. Okay. Kailangan pa muna natin isulat yung mga binili natin doon sa logbook. Tapos dito tayo magbabayad. Ay, yung plus ihuhulog natin yung bayad natin dito. Yan. So yun din yung pwede mo rin ilista yung mga item na binili mo. Sulat mo doon. 2.5. Then ilalagay mo kung magkano presyo. Tapos eksakto mong ihuhulog dito. Tignan natin si Ma'am May sa ihuhulog ng 2.5. Yun. Yun pala yun. Okay. Yun. Ganun pala yun. Yung honest store nila dito sa Batanes. So meron din sila ritong parang itong pinaka ginagamit ng mga babae, no, na pinakapayong o sombrero. At ito pa yung iba nilang souvenir dito sa Honesty Store. Ito yung iba, mga pagkain. May mga bags. Yan. May mga sombrero. Okay. And may mga sari-sari. Nagsulat rin tayo ng ating mga binili dito ng mga keychain tsaka ref magnet. Kaya natin nagsulat ay yung babayaran natin ay 190 pesos. Kaya lang dahil wala tayong barya, 200 na ilalagay natin. Wala kasing change dito sa Honesty Store. Basta kailangan exact amount ang ilagay mo sa kanilang box. Pero kung walang exact amount, pwedeng pasobra kaysa sa kulang. Yan. Okay. Na-experience na rin natin kung paano bumili at paano pumunta rito sa Honesty Store nila sa Batanes. Alam nyo ba na ang mga magsasaka dito sa Batanes ay hindi talaga gumagamit ng mga chemical fertilizer dahil wala naman talaga sila mabibili ng mga chemical fertilizer sa kanilang mga tindahan dito. Kaya ang kanilang papalago ng halaman dito ay naturally grown or organically grown. Kaya ang mga pagkain dito ay healthy, natural at organic dito sa probinsya ng Batanes. Isa yan sa mga lighthouse na makikita ninyo dito sa province of Batanes. Alam niyo ba, ang Honesty Store nila dito ay walang bantay? Tama po kayo, wala silang bantay and even wala silang CCTV. Kaya kailangan talaga na matibay na konsensya at purong puso kung ikaw ay bibili doon. Dahil kung hindi, matutokso ka. Kasi anytime pwede kang gumawa ng hindi maganda. Isa sa mga matatandang simbahan na makikita natin dito sa Batanes, itong simbahan dito sa Municipality of Ibana. Pasukin natin itong munisipyo, kanilang simbahan. Tingnan natin kung ano yung itsura, yung historical na ipapakita nito sa atin. Bukas daw itong simbahan na to, kaya subukan natin pasukin yung loob niya.
tignan natin kung ano yung ating makikita, kung ano yung itsura ng loob ng simbahan na ito. Itinayo pala itong kapilya na ito o simbahan noong 1787. So iisipin mo na nakasarado siya, pero meron pala siyang daanan papasok sa loob. Yan, merong mga nananalangin sa loob, kaya hindi tayo pwede magsalita doon. At least nakita natin ang isa sa mga historical building or area or simbahan dito sa probinsya ng Batanes. Another destination, isang lumang simbahan dito naman sa Municipality of Mahataw, Batanes Province pa rin. Puntahan natin yung ating tour guide para mabigyan niya tayo ng information dito sa lumang simbahan na ito. Tinayo ang simbahan na ito noong 1787. Ganito pala talaga yung mga estilo ng mga pinto ng simbahan dito sa Batanes. Akala mo nakasarado siya, tapos meron lang dalawang lagusan na pwede mong daanan. East Filipino po siya na nag-aaral sa Tokyo, Japan. And dito po niya inilagak yung mga books na yun kung saan pwede kayo magsulat ng anything as a remembrance po na nakarating po kayo dito sa amin. Okay, Doon po kayo. Next door, sir. narinig niyo yun. Dito natin makikita yung Batanes Blank Book Archive, a grant from Asian Public Intellectuals Fellowship. Ano yan? Yan yung dinala ng Hapon dito ng mga libro. Oo. Tapos? Blank book, magsulat ka kung anong wish mo or parang gaya. Kung anong wish mo. Love letter. Kung gusto maghanap ng love life, kapen pa. Parang wish, ano siya, wish book. Wish book. Sige na, magsulat na po kayo. Sige po, nag-iisip pa po ako kung anong sulat. So, ito yung mga libro na inilagay dito ng Hapon na blank book ang tawag. Then, yung mga pumupunta dito, pwede magsulat kahit anong gusto mong isulat at kung ano yung gusto mong i-wish, pwede mong isulat dito sa mga blank books na ito. Kaya yung mga kasama natin, nagsusulat na sila ng mga wish nila at kung ano man yung mga gusto nilang isulat sa blank book. Ito ay kasama pa rin dito sa simbahan na ito. Try din natin maghanap ng mga blank book at sumulat ng ating wish dito sa mga blank book na to. Hanapin natin itong black. Ito na lang 254. Nagsulat rin tayo dito sa blank book para kahit paano meron tayong contribution sa lahat mga pumunta dito. Sa aking pagkakarinig, kapag ka napuno na ang mga blank book ng lahat ng mga nagsulat, lahat ng kada pages ng mga papel ay dadalhin ito sa National Museum. Yun yung aking pagkakarinig na sinabi ng ating tour guide dito. So, marami pa rin mga blankong pahina or pages yung mga blank book nila rito. Pero nag-contribute tayo, may isang page tayo na sinulatan ng ating mga wish. Mga bato na galing sa sa Mount Iraya. Anong tawag dito? Boulder Beach. Boulder Beach po. So, Dito po yun. okay, sige. Makikita natin yung sinasabi nilang Boulder Beach kung gaano kaganda. Ito ang tinatawag nilang Boulder Beach, kung saan maraming mga bato, stone na malalaki na nanggaling mula doon sa volcano nila dito sa Batanes. Nakakamangha itong mga bato na narito. So mahaba siya sa seashore na maraming nagkalat na mga ganitong klaseng bato, ganito kalalaki. Ito, iba-ibang klaseng bato. Yun, hanggang doon. Buga daw yan ng vulkan
at dito dinala sa seashore ng dagat na to. Yung mga pumupuntang mga tao rito, mga turista, so nagtatayo sila ng ganito, stone balancing ang tawag dito. So ginagawa nila. Nakaka-relax, nakaka-enjoy, nakakamangha. Wow! Yun! Welcome! Okay, welcome to Boulder Beach. Makita natin pati mga kabundukan, ano. Siguro doon ang galing mismo yung mga bato na to sa bulkan na yun. Hindi raw nakikita ang sabi. Hindi natin alam kung saan talaga galing. Pero lahat ng mga bato na narito sa beach na ito, makita natin, ayan, no? Nagkalat siya rito na halos pare-parehas ang laki. So hindi siya buhangin, na pinong buhangin na makikita natin dito sa beach na to, kundi mga naglalakihang mga bato na galing sa bulkan na ibinuga dito sa seashore na ito. Subukan natin tumawid doon banda na aapak tayo sa mga bato dito. Hanggang dito lang tayo, hindi tayo pwedeng pumunta dito sa mga bato na mga nababasa ng dagat dahil delikado na. Baka hulihin na naman tayo o puntahan na naman tayo ng mga pulis. Ganito kahigpit o ganito ka seguridad ang mga pulis dito sa Batanes. Kapag ka medyo alanganin at hindi ka sumunod sa guidelines nila, darating sila para manghuli ng mga violators ng mga turista. Yan na! Mukhang nagagalit na sa atin yung mga alon. Ang lapit na natin. Eto sila. Wow! Grabe, naggagandahan. Sobrang daming mga stones. I'm sure pagkahapon dito nakaka-relax. Ang sarap magtambay. Ang sarap muni-muni. Eto, puro batuhan. Uupo ka sa mga bato. And then, ito yung makikita mo, no? Yung mga dagat na nangangalit yung mga alon. So, nature na nature ang may enjoy natin dito sa Batanes Province. Isa ito sa ipinagmamalaki nila dito sa Basco, Batanes, ang kanilang lighthouse. Kaya subukan nating akyatin yung kanilang lighthouse at makita natin kung ano yung ating makikita doon mismo sa tuktok ng lighthouse na yun. Ang lighthouse na to ay naka-locate mismo doon sa pinakatuktok dito sa kabundukan ng Basco, Batanes. Ito naman ang lighthouse dito sa Basco, Batanes. Isa sa mga lighthouse dito sa probinsya ng Batanes at pwede pala siyang akyatin. Subukan natin siyang pasukin at akyatin yung taas na to. Ito yung bubungad sa atin pagka umakyat tayo dito sa lighthouse. Akyat tayo pa akyat. Wow! Mula dito sa lighthouse, ito ang makikita natin, ang kabuuan ng Basco, Batanes. Ito yung pinakabayan niya, makikita natin. Wow! Grabe, nasa tuktok na tayo ng lighthouse dito sa Basco, Batanes. Yung mga kasama natin ay naroon pa sa baba at hindi nila alam na pwedeng umakyat dito sa napakataas na lighthouse dito sa Basco, Batanes. Ayun sila, makikita natin. Nasa baba yung ating mga kasama. Okay. Ito ang makikita natin dito sa taas ng lighthouse. Wow. Karagatan, kabundukan. This is the last destinations. Ang tawag nila dito ay the Rolling Hills. Bakit kaya tinatawag ito na Rolling Hills? Kung titignan natin ang kabundukan nila dito, kita natin yan, pag talagang nahulog ka dyan, talagang iikot ka at gugulong ka hanggang dun sa baba. Ang ganda ng kabundukan nila na to, talagang wow, mamamangha ka. At sa banda roon, makikita natin ang karagatan.
Ang sabi nila ay mas magandang spot yung doon sa area na yun. Medyo malayo-layo pa yung lalakarin natin para makapunta sa pinakamagandang spot dito sa Rolling Hills. Yung mga kasama natin ay naroon na. Wow! Isa pa rin na dahilan kaya tinawag na Rolling Hills ito, dahil pagka natalisod ka talaga dito sa mga dinadaanan natin, eto, once na matalisod ka lang, mapatid ka rito, siguradong mahuhulog ka, mag-roll ka talaga papunta hanggang doon sa baba. Yun din isa sa reason kung bakit tinatawag na the Rolling Hills. Wow! Wow! Dito rin sa spot na to, napakaganda niya. Makikita mo yung parang iba't ibang klaseng kabundukan na puro damo lang ang makikita natin. Ang ganda. Pati sa lugar na to, pag nandito ka sa spot na to, grabe. Wow. Narito na tayo sa pinakadulong bahagi ng The Rolling Hills at ito yung ating makikita sa baba natin. Wow! Napakagandang mga kabundukan, rock formation at karagatan na merong seashores. Grabe! At dito kitang-kita natin lahat ng kabundukan. Wow! Eto, kung saan tayo nang galing makikita natin, oh, talagang ang ganda ng pagkakadahilig ng mga bundok. Grabe. Whew. Another destination tayo, ang Japanese Tunnel dito sa Batanes. Sir, magpa-share na lang po ng ano. Subukan natin pasukin itong kanilang tunnel na tinatawag. Alam natin ng mga Japanese era ay mahilig silang gumawa ng mga tunnel. Dito sila nagtatago at dito rin sila nagkukuta. Wow! So ito yung ito yung Japanese tunnel, ano. Actually wala tayong tour guide pero Self-guided tour. kanya-kanya na lang tayo. May mga kasama tayo, 6 tayo. Oops, medyo madilim lang talaga. Okay. Tapos mag-u-turn ka lang. Ganun. Yun. So U-turn with care. So makita may liwanag. Yan. So halos kasing taas rin talaga ng tao itong tunnel na to. Kaya talaga makakagalaw ng gusto yung mga Hapon noong mga panahon ng World War. Mga 5 hanggang 5'7" yung kaya. Yun, Yung mga height. 5'7" Oh, so hanggang big. 5'8". So may Yeah. Ito yung iba pang lagusan. Tignan nga natin to. So yan. Meron palang lagusan sa pailalim. Oo. Meron palang lagusan pa sila doon. Kaya lang medyo delikado kaya hindi tayo bababa papunta ron kasi delikado na yan, ano, hindi advisable. So dito tayo sa isang area na to. Yan. You can see the light na. So talaga palang hindi hindi mahihirapan yung mga Japanese no na magkaroon ng ganitong tunnel dito. Dahil halos kasing tangkad lang rin ng tao. Yan. Ay. Yan. Yun. So dito na tayo lalabas, no? Ito na yung labasan nila. Yan, aray ko po. Yan, dyan na ang labasan nila. Maganda din dito. Oh. Paglabas mo rito. Paglabas mo dito, ang hirap tumayo. Ang hirap tumayo Paglabas mo dito, hacienda. Hindi akin yan. So, Dito pwede makita natin ano, talaga napaka historical nung tunnel na to, kaya Japanese tunnel. So talaga nagpunta rin ang mga Hapon dito, sinakop din nila itong Batanes nung kanilang kapanahunan. Woo! ulit. Ay, mabali! Yung nakita natin kanina sa gitna na palabas na merong tubig, ito ang exit nun. At ang labas niyan dito rin mismo sa kalsada. Yan.
Ito mismo yung pinaka-entrance nitong tunnel. Thank you. Sana ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa videong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-Onyx.